Nang binuksan ng driver ang pinto, mabilis itong kumaripas ng takbo papunta sa isang restaurant. Kumakaway-kaway ang buntot ng aso sa isang ginang. Nagutom ang aso, at ikinuha ng ginang ng masarap na pagkain. Kumakain at natulog ang aso sa sahig. Mukha pagod na pagod ang aso na parang buong gabing nag-exercise. Ang babae pala ang may-ari ng aso. Sabi ng ginang, araw-araw lumalabas ang aso. Para siyang nagsiset ng alarm clock tuwing oras na gigising siya. Kung nakadhina ang aso, para siyang si Hulk, na gusting kumawala. Pagkatapos ng lahat, kailangan niyang sumakay ng bus. Wala silang magagawa tungkol dito, hinahayaan lang ng ginang na tumakbo at maglaro. Hindi niya alam kung ano ang ginagawa nito sa bus, para malaman ang sikreto ng aso. Ang program team, sinundan siya hanggang dulo. Kilala ng asong ito ang lahat ng tao sa bus, halos walang hindi nakakakilala sa kanya. Matalino talaga ang asong ito mula sa bahay ng aso. Ang videographer, sinundan ang aso ng 40 minuto, bumaba ang aso sa sasakyan. Sinundan ng bata ang aso dahil sa takot na mawala ito. Sumunod ang binatilyo sa isang bahay kasama ang aso. Kayakap niya ang isang babaeng aso. Magkayakap ng mahigpit ang dalawang aso. Sinasabi nila sa isa't isa ang sakit ng pagkamis sa isa't isa. Ito ay isang shock sa lahat. Hindi akalain ng may-ari ng aso na ang lalaking ito ay naglalakbay ng malayo sakay ng bus araw-araw. Nandito talaga siya para palihim na makipag-date sa kanyang girlfriend. Nang malaman ng lalaki ang katotohanan, sinabi niyang ikakasal ang kanyang anak sa dilaw na asong ito.